Dobleng problema ang sumalubong sa pamilya Dumalasa sa Pagadian City, Zamboanga del Sur ngayong taong 2026. Sa unang araw ng taon ay isang malagim na krimen ang hinding-hindi makakalimutan ng pamilya. Brutal kasi na pinatay ng nakababata nilang anak na lalaki ang kanilang panganay na anak sa kanilang tirahan sa Barangay Datagan, Pagadian City. January 1, 2026, habang abala pa ang lahat at masayang pinagdiriwang, ang unang araw ng taon ay isa namang tawag ang natanggap ng tanggapan ng kapulisan sa Pagadian City. Bagamat nakaalerto ang grupo dahil sa ganitong mga panahon, ay marami silang natatanggap na report, karaniwan ay mga insidente lamang na may kinalaman sa paggamit ng paputok. Subalit iba ng araw na iyon ng Huwebes, January 1, 2026. Ang natanggap nilang tawag ay tungkol sa brutal na pagpatay na nangyari sa Purok Fresco, Barangay Datagan, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Agad na tumugon ang grupo sa nasabing report at agad nilang tinungo ang lugar. Bagamat simentado na ang kalsada papasok ng Purok Fresco, Barangay Datagan, ay masukal ang paligid dahil sa nagtataasang punong kahoy, malalagong damuhan at ang hindi mabilang na matataas na puno ng nyog. Maliban dito ay magkakalayo din ang mga bahay sa area, kaya naman mahihirapan kang humingi ng tulong kapag nagkaroon ng problema. Madali naman nilang natunton ang lugar kung saan naganap ang krimen. Sa isang manukan ay dinatnan nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima. Nakahiga ito sa itaas ng mababa lang na puno ng mangga, nakahiga ito sa tabla na isinangkal sa mga sanga ng puno na siyang nagsilbi nitong higaan. Mula sa taas ng puno ay tumutulo naman ang sariwa pang dugo ng biktima. Wala na itong buhay dahil sa matinding mga tama na tinamo nito. Halos maghiwalay ang ulo nito sa kanyang katawan at madami din itong tinamong saksak at taga sa kanyang dibdib na siyang naging dahilan ng agaran nitong kamatayan. Ang biktima ay agad din namang kinilala na ang 21 years old na si Roniel Dumalasa Jr. Ang pamilya Dumalasa ay nabibilang sa mga mahihirap nating mga kababayan na naninirahan sa Datagan, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Simple lamang ang buhay ng mag-anak, si Roniel ang panganay sa magkakapatid. Sa hirap ng buhay ay hindi na ito nakapagtapos ng pag-aaral, ganun din ang kapatid nitong si Niel Dumalasa. Kaya naman sa murang edad ay natuto na ang dalawa na maghanap buhay para makatulong sa mga magulang. Si Roniel ay nanatili sa Datagan samantalang si Niel naman ay sa Nangan-Nangan, Tigbaw tumira, kasama ng kanyang lolo at doon na din nagtrabaho. May kalayuan din ang lugar mula sa kanila ay aabot ng mahigit 1 oras ang biyahe. Tulad ng ibang pamilya, karaniwan tuwing sasapit ang bagong taon ay umuuwi ang magkakapatid at sama-sama nilang pinagdiriwang ang bagong taon. Ganon din ang pamilya Dumalasa. Bagamat mahirap at walang maraming handa ay masaya na sila na sama-samang pinagdiriwang ang bagong taon. Tulad ng nakasanayan ay pinakiusapan ni Nanay Maribeth ang kanyang anak na si Niel para umuwi ng Datagan at kasama nilang magbagong taon. Pinagbigyan naman nito ang hiling ng ina at umuwi nga sa kanila noong December 30, 2025. Kaya naman sama-sama nilang sinalubong ang bagong taon kahit na wala silang masasarap na pagkain sa kanilang hapag. Bihira na mabuo ang pamilya kaya talagang masayang-masaya ang magkakapatid sa kanilang muling pagsasama-sama. Subalit sino namang mag-aakala na ito na rin ang huling beses na mabubuo ang pamilya. Kinabukasan January 1, 2026, ayon sa investigasyon, ay nag-inuman si Roniel at ang kanyang ama sa kanilang bahay. Nang madami na ang nainom ay nagsimula ng maging makulit at madadlal si Roniel. Bago ito tumayo, sa inuman ay nagsalita pa ito na, "Pasaway akong anak, hindi nyo na ako magiging problema." Bagay na hindi naman pinansin ng kanyang mga magulang. Tumayo ito sa inuman at nagtungo sa manukan. May kalayuan din ito sa kanilang bahay at tatawid ka pa sa kabilang kalsada. Sa manukan ay naroon naman ang nakababata nitong kapatid na si Niel. Ayon sa salaysay ng nakababatang kapatid nitong babae, ay nagtungo doon ang lasing na niyang Kuya Roniel.
Uminom ito ng coke at nagulat sila nang bigla na lamang nitong ibato ang baso kaya naman nabasag ito. Maliban dito ay pinutol din nito ang wire na naroon, bagay na kinainis ng kanyang Kuya Niel na noon ay hindi naman nakainom. Matapos ang ginawa ay umalis si Roniel at umakyat sa puno ng mangga na malimit itong tambayan. May tabla kasi sa itaas nito kung saan ito humihiga. Nang makatulog ay nagulat na lang siya nang makita niya ang kanyang Kuya Niel na may dalang putol na sundang. Umakyat ito sa puno ng mangga at doon na nga nito pinagtataga ang walang kalaban-laban nilang kuya. Matapos ang ginawa ay kinausap pa nito ang bunsong kapatid na babae na huwag magsusumbong sa kanilang ina hanggat hindi siya nakakaalis. Ganun pa man ay nagulat naman si Nanay Maribeth nang mapansing nag-iimpake ang kanyang panganay na anak, ang kanyang pangalawang anak na si Niel. Ayon dito ay uuwi na siya ng Tigbaw. Bagay na pinagtaka niya dahil biglaan naman ito na aalis. Pag alis ni Niel ay saka naman dumating ang kanyang anak na babae na umiiyak at dito na nga niya nalaman ang nangyari. Nagulat ang pamilya sa sinapit na magkapatid, kilala kasi nila ang dalawa. Lumaki si Roniel at Niel at nang magkasundo at magkasangga sa lahat ng bagay. Kahit kailan ay hindi nila nakitang nag-away ang dalawa. Tulad ng ibang magkapatid na lalaki ay palaging makikitang magkasama ang dalawa. Pareho ng mga hilig at mababait na bata. Nagkahiwalay lang ang mag-utol na magtrabaho si Niel sa Tigbaw, ganun pa man ay labis pa din ang pagiging malapit ng dalawa sa tuwing magkikita. Bagamat magkasundo ay may pagkakaiba ang dalawa. Si Roniel kasi ay mahilig uminom ng alak at makulit na ito sa tuwing nalalasing, samantalang wala namang bisyo ang mas nakababata na si Niel. Bagamat parehong mapagmahal na anak ang dalawa at mga ulirang kuya sa kanilang mga bunsong kapatid. Hindi rin naman nahirapan ang mga kapulisan sa pag-aresto kay Niel dahil mula sa Tigbaw ay sumuko ito at inamin ang kanyang ginawa. Bagamat hindi nito sinabi ang kanyang dahilan kung bakit niya ito nagawa sa kanyang kuya. Ayon sa kanilang ina na si Nanay Maribeth ay marahil napikon ng nakababatang anak na si Niel sa kanyang kuya kaya niya ito nagawa. Naipit naman ang pamilya sa pagitan ng kanilang dalawang anak, ganun pa man ay pinapasakamay na lang nila sa batas ang magiging hatol sa anak na si Niel. Masakit sa kanila na makita itong makulong, subalit masakit din para sa kanila ang ginawa nito sa kanyang kuya. Kaya naman ayon sa kanila ay dapat lang na pagbayaran nito ang kanyang ginawang kasalanan. Ang katawan ni Roniel ay ilang araw pa na namalagi sa Gamalinda Funeral Home dahil sa walang sapat na kakayahan ng pamilya para bayaran ang serbisyo ng punerarya. Ang pangyayari ay labis na nag-iwan ng sakit sa mag-asawang ni Roniel at Maribeth Dumalasa. Paano naman kasi nila matatanggap ang masakit na sinapit ng dalawa nilang anak na lalaki? Ililibing nila ang panganay at ipapakulong naman nila ang mas nakababata. Ayaw man nila na makulong ito pero nais naman nilang bigyan ng hustisya ang kanilang panganay na anak. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Nanay Maribeth at Tatay Roniel, ano ang gagawin mo? Gainom-inom sila, ang iyang papa, silang duha diri sa balay. Katong biktima. Oo, dayon nahubog, galakaw-lakaw. Dayon naabot dito sa manukan, dito sa iyang manghod. Nag-inom daw siya coke, gibundak niya ang baso. Then gibugto pa jud daw niya ang weri, nalain ang manghod. Kay hiluman man to ang manghod. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.